Good evening, I'm Pinky Webb. Tonight we ask the questions, we tackle the issues, we clarify matters, and we get on point. A new twist in the missing Sabungeros case. In a Billionario News Channel exclusive, Justice Secretary Boying Remulla reveals a group within the PNP CIDG is allegedly pressuring the victims' families to sign new affidavits, this time naming whistleblower Julie Dondon Patidongan as the supposed mastermind. The alleged brains behind the scheme, the CIDG chief himself, who has now been relieved from his post. Let's get on point with former CIDG Chief Police Brigadier General Romeo Macapas. General Macapas, maraming salamat po sa inyong oras. Magandang gabi po, ma'am. Maraming salamat na mapakinggan ng madla ang aking side. Pag-usapan po natin ang inyong inclusion, ang inyong papel dito sa issue ng missing Sabungeros. Gaya ng sabi ko po kanina, a new twist. O sabihin po natin, update dito sa kaso ng mga missing Sabungeros. Ang lumalabas, General, kayo daw ang itinuturo na pasimuno sa pagtawag sa mga pamilya ng mga missing Sabungeros at ipapirma sila ng panibagong affidavit kung saan itinuturo na mastermind ay ito pong si Dondon Patidongan. Unang-una, General, pinatawag niyo ba yung mga pamilya ng missing Sabungeros? Ganito yun, ma'am. 2 beses lang kinausap ko yung mga pamilya ng biktima ng mga Sabungero. Nung una, nung pinangako ko sa kanila na yung missing na 2 tao na nakikita sa CCTV ay kukunin ko from the outside country. Pangalawa, yung tinawag ko sila lasandi lang just to clarify matters. Dahil ang sinabi sa akin ng mga investigador ay hindi isasama sa kaso yung Patidongan Brothers, which we believe na part ng proses yun na dapat isama sila bago sila magiging state witness. So, wala akong kinausap na pamilya or sino man na papirmahin sila ng affidavit kung ano-ano man. Ang sa akin, sabi ko sa kanila, dapat hustisya para sa lahat, para sa kanila. Wala akong tinawag. In fact, isa lang ang sumipot noon. Yung lang yung kaso sa may Bulacan. Wala nang iba. Kasi allegedly mayroon silang ibang prior appointments. Okay, so isa lang po yung sumipot at nakausap po ninyo na pamilya ng biktima. Alright, and sino po itong pamilya na ito? I'm sorry, ma'am. I do not have the record here. Okay. Nandito na po ako sa Jinsan, pero I suppose it was case number 7. Basta ang involved noon was yung party ng Bulacan. Okay. Yun lang yun. General, ganito po kasi, no? Ang nangyari po dito, and for context, noong pong SONA, yung amin pong reporter na si Joash Malimban, ay nakausap po yung ilang mga pamilya ng mga biktima. Nandun po sila sa labas ng SONA. I assume, no? They were outside. At ang sinabi po ay ito, and I will quote para po clear. Ang sabi po ng isang kapatid ng nawawalang Sabungero, kung maaari, palitan yung mga pulis na nag-iimbestiga kasi iba po ang lumalabas eh. Ang pinapalabas nila ngayon, ang kakasuhan nila, yung witness namin. Hindi naman po tama yon. Kaya nga po lumabas yung witness namin, sinugal ang kanyang buhay para matulungan kami. Tapos ngayon, binabaliktad pa nila. Gusto nilang kasuhan yung witness namin. In other words, sir, it appears that the family, the brother of one of the missing Sabungeros, hindi po nagustuhan na isasama sa kaso si Dondon Patidongan. Ganun po lumalabas. Ma'am, it is up to the DOJ kasi ini-explain na yan sa kanila na part ng proseso yun. Bago sila magiging state witness sa kaso, dapat kasama sila doon sa akusado. I don't want to interfere with the DOJ, pero as to our understanding, ganun ang proseso ng batas natin. So, hindi ko alam kung anong nangyayari sa investigasyon. Isa lang ang masasabi ko dyan, ginawa namin lahat ang trabaho namin, ginawa namin mabilis ang trabaho namin.
Along the way, siguro mayroong hindi lang na ipaliwanag sa kanila ng husto na prosecution yung mag-ask sa court na i-discharge ito as suspects and gagawin silang state witness. Ganun ang proseso ng batas natin po. Palagay niyo So, ba, paano? General, nagkulang siguro kayo sa pagpaliwanag sa kanila? At nagkaroon I ng think, ma'am, miscommunication? I think, ma'am, it's one of our investigators failed to explain to them kung ano ang proseso ng ganun. On my part, I want to make it clear, ma'am. Unang-una, hindi po ako nirelieve ni Chief PNP dahil sa kasong Sabungero. Ako po ay nilipat ni Chief dahil nakiusap ako. Hindi ko naman magamit ang ranggo. Hindi naman ako ma-promote dyan sa CIDJ dahil wala na akong 1 year sa serbisyo. Kaya nilipat po ako mag-RD. Wala pong kinalaman ang Sabungero issue, ma'am. Hmm. Pangalawa, Okay. masakit lang ang loob ko. Kasi lumalabas sa media na pinaparelieve ako at kung ano-ano pang sinasabi sa akin sa article ni Ramon Tulfo. I want to make it clear. Sana nakinig siya dito sa atin. Mhm. Na kahit kailan, ma'am, hindi nila ako mabayaran kahit iposta ko yung kaluluwa sa kanila. Ano ho ang nangyari sa inyo nung kayo ho ang sinasabi niyo po, kayo na ang humingi? Kanino po? Kay PNP Chief Torre na tanggalin po kayo as CIDG Director? Ganun ho ba? Am I understanding it correctly, sir? Yeah. 2 weeks lang ako, ma'am, nag-assume, nakiusap na ako. Sinabi ko na sa kay Chief, Sir, hindi na po ako ma-promote kasi less than 1 year na po ako sa serbisyo. Kaya naghahanap kami ng papalit sa akin dyan. Mhm. Kaya wala pong kinalaman sa Bungero issue. Okay. Paano ho natin mako-connect or help us understand, sir, na ngayon po sinasabi ninyo, kayo ang humiling. Kasi kayo po ay naging chief ng CIDG June 19, kung di po ako nagkakamali. Yes, ma'am. Okay. Ganito po. Ganito, ma'am. Go ahead, sir. Let me explain first. Nung pagpunta ko sa Krame, nagparelieve ako galing BARM. Kinausap ko ni Chief. Ito, ma'am, ang totoo. Papunta sana ako ng 4A. Unfortunately, dahil may mga political backups, wala naman tayo doon. So, hindi po ako natuloy ng 4A. So, temporarily nilagay niya ako sa CIDG kasi bakante dyan, walang namumuno. Yun po ang katotohanan sa issue na ito. Kaya sabi ko sa kanya, Sir, hindi naman ako mapopromote dahil 2-star man ito. Hindi ko magamit yung opisina. Nakiusap ko kung pwede, sir, ilipat mo na lang ako. At kailan ho kayo nalipat mula nang nag-assume po kayo ng June 19? Kanina lang, kahapon lang, ma'am. Mm. Effective Monday, 28 July. Okay. So, you were relieved last Monday, July 20, Yes, ma'am. July 28, noong SONA Yes, po ma'am. ng Pero Pangulo. Sunday pa po, ma'am, sinabihan na po ako na malipat ako. Ano pong sino ho nagsabi sa inyo? Si PNP Chief Torre? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What exactly did he say to you, General? Did he say that, okay, lilipat na kita? May problema dito sa issue ng missing Sabungeros? Or Wala pong sinabi si Chief ng gano'n, ma'am. Basta sabi lang niya sa akin, ilipat niya ako. wala ho siyang sinabi na may usap-usapan kasi na may tao na pumapapel o may papel dito sa missing Sabungeros at medyo naaantala yung investigasyon o nagkakaroon po ng ibang pivot itong investigation? Wala pong sinasabi, ma'am, wala pong sinasabi regarding sa Bungero, ma'am. I want to make it clear, ma'am, na nagkaroon ng issue yan dahil nung pagdating ng Patidungan Brothers dito sa Pilipinas na kinuha namin sa labas ng bansa. Kasi unang-una, yung sa pinag-i-interview si Dondon na sinasabi niyang mga tauhan niya sa social media, sinabi niya, mga tauhan niya, yung nag-withdraw ng pera sa ATM at saka yung nakita sa CCTV na kasama yung nakahandcuff. So we conducted research and we found out
na mga kapatid niya yon. Never niyang sinabi yon sa social media. Sa media interviews niya. General, lagyan Ngayon, po ma'am, natin ng, pasensya na po kayo para po masundan itong inyong ikinukwento. Lagyan po natin ang premise itong sinasabi niyong CCTV footage. Bigyan niyo po muna kami ng karagdagang detalye hinggil dito sa CCTV footage na meron pong nakitang mga nagwi-withdraw sa ATM doon po sa accounts. Tama po, no? Account ng mga sabungero. Tama ho ba? Yes, ma'am. Okay. Go ahead, Kung sir. Pakikwento. Yes, ma'am. Kung matandaan natin, ma'am, itong kaso na to ay inimbestigahan na before ng group of CIDG personnel. So when I assumed as the director, pina-review ko po yon. And isa doon sa interview ni Colonel Silvio na nakikita namin, sinasabi niya na kung makuha lang niya itong dalawa na nakita natin sa CCTV, kung saan yung isa ay nagwi-withdraw sa pera ng ATM ng isa sa mga missing na sabongero at yung isa ay nakahankap, masosolve na niya ang kaso. So from that information, we followed it up. We followed it up hanggang sa interview ni Dondon na mga tauhan niya yun at walang kinalaman. So, pinurso namin yung investigation, ma'am. We found out na itong dalawang ito ay wala sa Pilipinas. We were able to get their identities o kung anong ginagawa nila sa labas. Kaya pinapalo up namin kasi ito yung tingin namin will have the direct link doon sa mga missing na tao. So sino po itong dalawang sinasabi ninyo na nakuna ng CCTV na nagwi-withdraw? Sino po sila? Sa allegation, sabi ni Dondon, ay mga tauhan lang niya. Pero nung nakuha namin sila, yung isa ay si Jose Patidungan, na kapatid niya, at yung isang Ilakim Patidungan, na kung saan nung nakuha namin siya, ang hawak niyang passport ay Robert Bailon. So nung dinala namin sila sa Pilipinas, itong si Jose Patidungan, meron na po siyang warrant. Unfortunately, or fortunately enough, na yun palang warrant na yun ay may conviction na. So, wala kaming magawa kundi sundin yung order ng court. Yung Na-surrender siya, itong si Jose Patidongan. Na-surrender po siya dahil meron na po siyang hatol. Yes, ma'am. Mayroon sa po ibang siyang warrant. kaso. Yes, ma'am. Okay. Opo. Pero ito pong si Jose, how is he related to Dondon, General? Kapatid po. Kapatid, okay. Tapos yung pangalawa po na Patidongan din, pero pumasok ang parang identity ay, sabi niyo po, Robert Bailon? Yes, ma'am. Ay half-brother po niya ito. So, from there, ang tingin namin sa investigasyon, sila yung makapagsalita talaga kung sino ang involved, maliban kay Dondon. Kasi sila, mayroon tayong direct link doon sa mga missing na tao. And what did they say, sir? General, what did Jose Patidongan say at ito pong alias Robert Bailon? Actually, ma'am, hindi ko na sila nakausap pagdating sa Pilipinas. Hindi ko na sila nakausap. Ang mga nakausap na lang nila ay investigador. Yun nga, ma'am, ang una nilang reklamo, ma'am, bakit filean sila ng kaso? Sabi ko sa mga pulis ko, ang instruction ni Chief ay filean sila ng kaso. Eh, bakit tayo susuway doon? Utos ni Chief yun. Chief PNP. General, kailan po sila, sabi niyo kasi nakuha namin sila. Hindi ho ba yun ang mga salita ninyo? Ibig sabihin, nakuha, you were able to bring them back, tama ho ba, to the Philippines from where? From foreign land, ma'am. Ayaw kong sabihin kasi pakiusap ng imbahada natin doon, ayaw nilang masabit dito sa kaso. Ayaw nilang malabas, kumbaga, kasi delikado ang area. So, anyway, Is it in Asia, sir? Okay, yes, so, ma'am. okay. Nandito lang sa Asia. Okay, so nakuha niyo po, kailan niyo po ito nakuha at naibalik sa Pilipinas, these two individuals, sir? Nakuha namin, ma'am, July 19. Bumalik kami dito ng 21 ng gabi. Okay. 22 na ng madaling araw. Umaga na, actually, umaga na kami lumapag. Okay.
At So, pagkatapos, yung una po, ito pong si Jose ay sinurrender niyo po. Would that be correct, sir? Because he wala has pa a ma'am. conviction. Wala pa ma'am. Sinerve muna namin yung warrant. Nung pagka-serve ng warrant, siyempre, ni-return ang warrant doon sa court. Ang court nagsasabi na convicted na ito at Opo. nagbigay na ng order. So ano pa magawa namin, mga pulis, But sa mata General, ng batas? forgive ma'am. me for interrupting. If you picked up these two individuals together with some other siguro members of your team, ano po, in an Asian country at dinala niyo po dito sa Pilipinas, didn't you get a chance to speak to the two gentlemen, the two individuals? Ano po yung transpire doon sa inyong conversation? Wala ma'am. Kami ma'am, nag-uusap casual lang ma'am. Wala kaming pinag-usapan regarding crime. Dahil yung travel nga namin ma'am ay parang, I should say, escape and evasion. Kaya, kaya hindi kami masyadong nag-uusap ma'am hanggang dumating kami dito sa Pilipinas. General, you did not even say that dadali namin kayo sa Pilipinas dahil kayong nakita dito sa CCTV na nagwi-withdraw on behalf of the ATM na pang-aari ng isang missing sabungero. Wala ho kayong, there was no mention of that I suppose whatsoever? ma'am, na-mention niya ng mga kasama ko sa kanila. Na-mention yan. I suppose, na-mention yan. Kasi hindi ako nakipag-usap sa kanila masyado. In-interview ko lang sila kung anong mga pangalan, wala na. And why was that your posturing siguro, General? Bakit parang you chose really not to speak to them? Because that would have been your chance, sir, to, I guess, know more? Or were you taking caution? Bakit po? Ma'am, meron tayong investigador, meron tayong mga investigador na nakiusap sa kanila. Why should I interfere? Hindi ko ugali yung ma'am na wala sila sa madaling salita ma'am, doon sa lugar na yon. Wala kaming lugar para i-interrogate sila. I see. Okay. Nagtatago nga po kami. Kaya dito sa Pilipinas, pagdating namin, ang mga investigador na ang nag-interrogate sa kanila. Oo. Wala na akong papel doon. General, just very quickly, before we go on a break, yung sa mga investigador na nakausap po sila, ano po ang sinabi sa kanila nung dalawang, magkapatid, di ba? Brother and half-brother ni Don Don. What did the investigators find out? And what did they tell you? Isa lang ang matibay na sinasabi ng mga investigador sa atin, ma'am. Yung base doon sa testimony ng dalawa, we can file all the cases. So, pitong kaso yan. 8 kaso yan. We can all file the cases for I think, 7 or 6. Kasi yung isa hindi daw yung sa Bungiro na kaso. Pero nakaregister kasi na sa Bungiro, kaya sinama namin sa investigation. Unfortunately, yung pangwalo, parang hindi siya sa Bungiro na issue. You can file 6 or 7 cases against who? Are these 6 and 7 cases of those responsible for the missing sabungero? Yes, ma'am. Lahat yun, ma'am, yung itong 3 possible witness na sila patidungan, kasi kasama sila doon. Court na prosecution naman ang mag-asa court para i-discharge sila as suspects para gawin silang witnesses. And doon sa lahat na pangalanan nila, ma'am. Hindi pa kasi tapos yung hindi yung kaso, hindi pa tapos lahat ginawa ng mga investigador. Opo. Kasi 8 yun. So lahat na pangalan, ma'am, hindi ko nakita yun kung sino-sinong nakikita ko lang na ang dami, sobrang 50 ata yun. Pero hindi ko yun inaisa-isa. Bahala ng investigador, mayroon tayong investigasyon, mayroon tayong investigador doon na nakiusap. Bahala na, pero ang deklarasyon ng investigador with this testimonies, itong 3 na nagko-collaborate, we can file all the cases. So para sa mata namin, ma'am, masolve namin yung krimen ng Sabongero. Opo. And General, if you were parang airtight ang sinasabi niyo with ang sinasabi ng investigators that you can file a case. File a case against who is sinasabing mastermind. Doon po sa sinabi ng investigador, sino po ang sinasabing mastermind dito sa kaso ng mga missing sabungeros? Simula pa naman ma'am sa mga deklarasyon ni Dondon, it is Atong.
All right. We need to take a very short break. We'll continue our discussion with Police Brigadier General Romeo Macapas when we return. Stay tuned. This is On Point. Welcome back. Still with us, former CIDG Chief Police General Romeo Macapas. All right, I think we must have lost him on the line. We're getting a busy signal right now. We're going to try to get him back on the phone. So basically, there is a new update or a twist in this story dito po sa kaso ng mga missing sa Bungero. There is now this Brigadier General Romeo Macapas who headed the CIDG. He was assigned there, or he was brought to the CIDG or named as director of the CIDG last June 19. Ang kwento po ni General ay he asked, siya po ang humiling na ma-relieve o matanggal dito sa CIDG because of promotion, yung kanilang promotion dyan po sa Philippine National Police. And in fact, he was saying that he was hoping na papupunta daw siya sa 4A, but because of politics, I think, is the word he used, hindi po siya napunta sa 4A. Kaya pansamantala umano siyang itinalaga to the CIDG. There has been also some interviews of our correspondent. This is an exclusive report of our correspondent, Joash Malimban, wherein nakausap din po niya yung ilang mga miyembro ng yung mga pamilya rather ng mga missing sa Bungero, at it appears that they're not quite happy, allegedly, dito kay General Macapas. All right, we have him back on the line. General, salamat po again for your time. So, I'll continue our discussion. General, I left it at sabi ko po sa inyo, tinanong ko po sa inyo sa investigasyon ng mga investigador, lumalabas po sino ang mastermind, at sinabi niyo po ay si Mr. Atong Ang. What exactly did they say about the participation of Dondon Patidongan, his brother, Jose, and his half-brother? Yung pong tatlo. Ma'am, again, wala akong alam ma'am sa ano. Ang mga investigador na po ang kumukuha ng mga statement na yan. Hindi ko alam kung anong detalye niyan. Ang sa akin, importante, nandyan yung tao. Wala na po akong investigador na po ang nag-i-interview noon, ma'am. I understand that, General, and I hope you don't mind, but as CIDG chief, heading the investigation of a very important story, did you not wonder, or were you not at all even interested about more details about this, sir? Ma'am, kasi as I have said, hindi pa po tapos ang investigasyon. Magkakaroon man yan ma'am palagi ng anong tawag nito, ng anong tawag na yung sabi namin case conference. Unfortunately, nung Sunday, nag-quick case con kami. Yun lang ang sinabi ng investigador sa akin muna, na with their statements, we can file already the cases involving sa Bungeros. Okay. Sabi niya, itong kaso na to. So, as to the details, ma'am, hindi ako masyadong kumuha muna kasi hindi pa nga tapos. Kung sino-sinong ma-filean, kung kailan kami maka-file. In fact, sinabi ko sa kanila, bilisan natin. Last Sunday po yun. Sunday kami nagmi-meeting. Tapos Monday was nung na-relieve ka na, General? Actually, ma'am. Sunday din pala nung na-relieve ka, pero effective Monday. Yes, ma'am. Sunday nung ma'am, sinabihan ako ni Chief na ililipat na ako. General, do you think that there's a possibility they were, frankly, do you think that they were unhappy with you heading that investigation in the CIDG? Ako, ma'am, ramdam ko po yung sinasabi nila doon na they are unhappy with what going on. Kasi ayaw nilang papailan sila ng kaso. At saka pinaliwanag naman sa kanila ng DOJ yon, sabi ng investigador ko, yung officer in charge. Pinaliwanag naman na sa kanila kung bakit sila i-include sa kaso. Hindi ko maintindihan kung bakit sila nagkaganon pa rin sa akin. What do you plan to, General? Ano ho ang plano nyo? Kasi ang lumalabas nga na kahit yung mga pamilya, unhappy nung kayo ay nandyan sa CIDG, ngayon nga po ay wala na kayo. Tapos kahit po si
Dondon Patidongan, let me tell you what he said. I don't know if you were able to catch the report. Ang sabi niya, yes, totoo na pagbabaligtad nga ang nangyayari. Kaya yun ang napala ni General Macapas dahil ang utak niyan, siya, si General Macapas. Dahil gusto niya, baliktarin ako yung mastermind. Dahil mayroong isang tao na nasa likod niyan. Ay, hindi ko maintindihan yung sinasabi niya, ma'am. Hindi ko maintindihan kung saan siya galing ng impormasyon na yan. In fact, yung mga kapatid niya, kinuha ko sa Cambodia. Okay. I'm sorry. Hindi makalabas yan, ma'am, kung hindi namin ni-rescue. I see. Tapos ganun ang gagawin niya sa amin. Na sumama ang loob niya kasi ayaw niyang ma-filean yung kaso. Hindi kasi niya sinasabi na yung mga kapatid niya ay may warrant, yung una-una. At yung pangalawa, hindi pangalan niya, yung passport niya, hindi pangalan niya. Anong gagawin namin? Instruction ni Chief is filean ng kaso. What happens Bakit now? sa akin siya magsama ng loob? Bakit siyang may sama ng loob? In fact, meron pa po siyang sinabi na 100% nakakuha na yan ng kabayaran kay Mr. Atong Ang. Ang problema sa mga ganito, ma'am, pareho ito silang negosyante, magkasama ito sila. Ngayon nag-aaway sila, gagamitin ang pulisya. Okay. Itong ganitong mga klaseng tao. All right. General, last question, sir. What is your appeal? Yun lang mga appeal ko, ma'am, lalo na sa media natin, personal. Kisuyo lang na wag naman nilang parang huhusgahan kami sa publiko. Nagtatrabaho kami ng maayos. We deliver the goods, I should say. Sabi nga na PNP, ni PNP, hindi kami magpapabuli. Pag binubuli na kami, lalaban kami. General, Sila yung mga... pasensya na po. Sila yung... Isang tanong lang po. Nakausap niyo na po ba si Chief PNP Torre regarding this? Actually, ma'am, nagsasalita na si Chief nung turnover ko sa IDG. Sabi niya, sila yung may problema, bakit nila tayo dinadawit? Sila yung may problema dyan sa problema nila. Bakit kami ang ma-involve? Sinabi na ni Chief yan. Sinabi na niya doon sa mga tauhan namin sa CIDG. Alright. Pagkatapos, ngayon ma'am, nandito naman ako sa Mindanao na. Nag-assume na ako kanina na as the Regional Director of Pro 12. RD po kayo ngayon ng Region 12? Yes ma'am, RD po ako. Kung minalas ako, wala sana akong posisyon. All right, we needed to get your side and thank you, sir, for your time. Former CIDG maraming Chief. salamat. Nailabas ko yung sama ng loob ko. Maraming salamat po sa inyong oras, Yes, former salamat. CIDG Chief, Police Brigadier General Romeo Macapas. And that's On Point. Join us again tomorrow, 7:30 p.m. here on BNC, the Billionario News Channel. I'm Pinky Webb. Thank you for watching.